How to be a Filipino VA in 5 easy steps. In this video, I'm going to explain kung ano nga ba ang virtual assistant. I-explain ko yan ng detalyado and i-ensure natin na makakapasa kayo kahit wala kang experience. Welcome sa channel ko. Ako nga pala si Kuya Rene Boy with 8 years of BPO experience na naging virtual assistant din, and ngayon, isa na pong VA agency owner, founder and CEO of Renaissance Company. Okay, I'm currently on a mission to create 1 million jobs, and hopefully ikaw na ang susunod na matutulungan ko. Marami na tayong sinasaba, marami na tayong tinutulungan na sumasali sa mga Zoom meeting, webinars natin na libre, and hopefully makasama ka namin dyan next time. Make sure na matapos mo tong video na to dahil hindi ko lang sasabihin yung 5 steps. Meron akong i-share sa inyo na something na nakatulong sa akin, and at the same time talagang makakatulong sa inyo lalong-lalo na sa panahon ngayon. And bago ko ito umpisahan, shoutout sa nanalo ng 500 Gcash. Kung gusto mo rin manalo, comment kung gaano kapogi si Kuya Rene Boy. Without further ado, let's get started. Gusto mo rin ba? So, sa video na to, wala kang experience. Pero syempre, welcome to dyan ng mga swabe. Thank you for calling customer service. Daan mo, wala naniniwala sa'yo. Si Kuya Rene Boy, naniniwala ako na makakapasa ka at magiging successful ka sa buhay mo. Welcome back sa channel ko. Nagbabalik ang inyong lingkod, Kuya Rene Boy, para magbigay na naman sa inyo ng tips kung paano kayo makakasumpit ng work from home jobs. Pero bago natin ito umpisahan, syempre survey muna tayo. Sa mga naghahanap ng work from home jobs, comment sa baba, work from home. Sa mga naghahanap naman ng call center na Tagalog lang, comment sa baba, local account. So ano nga ba ang virtual assistant job? Okay, marami kasi nagtatanong, maraming Pinoy ang gusto maging VA pero hindi nila naiintindihan kung ano nga ba yung VA jobs na yan. Marami rin gustong mag-work from home pero hindi nila alam kung paano mag-uumpisa. Well, ipapaliwanag ko sa inyo ng mas detalyado kahit papano at maiintindihan ng bawat isa. When we say virtual assistant job, you are providing professional service, either administrative task, creative task, or technical task in a home office setup or any remote location. So, pag sinabi nating virtual assistant, you are working from home or anywhere, basta nag-a-assist po kayo ng client virtually. Eh, Kuya Rene Boy, wala po akong experience. Pwede ba ako maging virtual assistant? Ang sagot is yes, pwede po kayo maging virtual assistant kahit wala kayong experience. So, wag na natin itong patagalin. Let's go to our step number 1. Okay, find your niche. Okay, yan po talagang importante, guys. Kapag nag-a-apply kayo bilang isang virtual assistant, isipin nyo lagi, dalawang bagay yan. Okay, it's either you're going to help your client para makapag-generate siya ng maraming revenue, or tutulungan mo yung client mo para makasave siya ng maraming oras. Sa virtual assistant kasi, guys, marami pong niche. So, medyo mahirapan kayo siguro kung ano nga ba yung gugustuhin ko dyan. Ano ba yung work na gugustuhin kong trabahuin para sa mga client na yan, Kuya Rene Boy. So, try natin i-categorize. Ito nga pala yung mga niche. Okay, kapag gusto mong makasave ng oras yung client mo, pwede kang mamili sa mga niche na yan. Kung gusto mo naman tulungan yung client mo para makapag-boost or makapag-generate ng mas maraming pera or na mas maraming revenue, ito naman yung mga niche na pwede mong applyan. At para malaman mo naman kung ano yung niche na nababagay or nararapat para sa'yo, dito napapasok yung tinatawag na SEE or C method. Okay, S, skills, E, experience, and then E, enjoyment. Okay, skills, isipin mo kung ano ba yung mga skills na meron ka or ano ba yung mga skills na inaaral mo. Okay, for example, nag-aaral ka ng SEO or Search Engine Optimization, pwede nyo rin pong maging skills yan. Inaaral niyo yung mga analytics, pwede nyo rin pong maging skills yan. So, meron din tayo tinatawag ng mga soft skills. Kaya kung okay yung verbal or written communication skills ninyo, isulat ninyo. Kung okay yung calendar or organizational skills ninyo, yan po ay skills. Pwede nyo po yan ilista para malaman po ninyo yung niche na nararapat para sa inyo. So, number 2 tayo, guys. Experience. So, ano ba yung experiences na meron ka? For example, non-voice chat support ka dati, ilista mo yan. Kung may experience ka naman sa pag-sales or pag-online selling, pwede nyo rin pong ilista yan. Or kung meron ka rin experience sa pagiging call center agent or customer service representative, ilista nyo rin po yan. And then, last but not the least, letter E, enjoyment. Isulat nyo rin po yung mga bagay na kinahihiligan ninyong gawin. Yung talagang hindi kayo nagsasawang ginagawa ninyo or hindi kayo naboboring or talagang nagbibigay sa inyo ng saya kapag ginagawa nyo siya. For example, video editing, photo editing, graphic designing, or nag-design kayo ng website or anything, pwede ninyong isulat dyan sa enjoyment.
So kapag nailista nyo na po yung SEE ninyo, okay, meron na kayong skills, naisulat nyo na, experiences, and then yung enjoyment ninyo, tsaka nyo na po tignan ngayon yung dalawang listahan na nilagay ko dyan. Kung mapapansin ninyo dito sa part kung saan ginagawa ninyo yung heavy lifting and then tinutulungan ninyo yung client to save more time, okay, more on administrative task to. Kumbaga yung mga general VA, real estate VA, yan po ay nakakatulong sa mga client para makapag-save po sila ng maraming oras at mas makapag-focus sila sa mga mas importanteng bagay. So, ito po yung mga niche. Kung sa tingin ninyo pasok yung SEE ninyo dyan, pwede po kayong mamili sa mga trabaho na yan. And then, bilang beginner or walang experience, yan din po yung advisable ko na applyan ninyo. Dito naman sa second category, yung nakakapag-generate or nakakapag-boost ng sales or ng revenue ng mga clients, kung mapapansin niyo medyo specialized skills yung mga nandito. Okay, more on social media manager, lead generation specialist, at saka marami pang iba. Kung may talent kayo sa YouTube, sa Meta, sa Instagram, and sa Shopify, kung kaya ninyong mag-design na or mag-listing ng mga products, pwede nyo pong itry yung pangalawang category. Grabe naman yan, Kuya Rene Boy, mas mapapadali yung paghahanap ko ng niche, yung nababagay sa akin, kasi alam ko kung saan ako nag-i-enjoy eh. For example, ang skills mo ay written, mahilig ka sa essay writing, poem, or mga tula, ganyan. And then sa experience mo naman ay dati kang chat support or email support, so medyo nagtutugma yung skills and yung experience mo. And then check mo naman sa enjoyment. So ano ba yung sa tingin mo na tawag dito, kaya mong gawin pero nag-i-enjoy ka? For example, marunong kang gumawa ng mga marketing ads, okay, ng mga ad copy. So pwede mong pasukin ngayon yung tinatawag na copywriting. Okay, sa copywriting guys, gumagawa po kayo ng mga compelling script, compelling title, compelling anything na nakakapag-attract or nakakapag-persuade ng customers para po makakapag-generate ng maraming revenue yung business ng client mo. Step number 2 tayo, after finding your niche, okay, gagawa na tayo ngayon ng profile. Okay, create your online profile. Sa paggawa ng online profile guys, marami ring way yan. Okay, so kailangan gumawa po kayo ng account ninyo or mag-create kayo ng account ninyo sa Upwork, sa Online Jobs PH, saan pa ba, sa Fiverr, at pwede na po kayo mag-try sa iba't ibang VA agencies. Pero guys, gawa muna po kayo ng credentials ninyo. Siyempre, bago magtiwala yung client, dapat may pe-present nyo muna yung sarili ninyo ng maayos, okay? So, kapag nakapag-create na kayo ng account sa Fiverr or sa Online Jobs PH or sa Upwork or kahit saan, make sure guys na i-optimize ninyo yung mga account ninyo. Ito guys yung hindi tinuturo ng iba, no? Kailangan guys, kapag gagawa po kayo ng account, for example, sa Online Jobs PH, lahat po ng mga pinapasubmit doon, kailangan masasubmit nyo po. For example, yung grammar test ninyo, yung English fluency test, mapapasa nyo po, or yung mga ID, mga verification, yan po, kailangan makukumpleto po natin yan para ma-verify po tayo ng mga platform na yan at madali po nila tayong maisasabay sa algorithm or maisasubmit yung application natin sa iba't ibang clients. So, step number 3 tayo. Ano ba yung mga kaya mong gawin para dun sa client mo? Ano ba yung mga pwede mong i-showcase? Okay, so eto na po yung gagawa tayo ng portfolio. Okay, create your portfolio guys. Kuya Rene Boy, pambira ka naman. Paano nga ba ako gagawa dyan? Wala nga akong experience. Hindi problema yan. Actually, naituro ko na sa isang video ko. Kung di mo pa napanood, ay link it up there. Makakatulong sa yan kung paano gumawa ng portfolio kahit wala kang experience. Mas maganda guys, lalo na sa panahon ngayon, hindi lang portfolio yung pwede ninyong gawin. Pwede kayong gumawa ng mga landing page to boost your online presence, or pwede kayong gumawa ng magandang cover letter or anything na sa tingin ninyo na makakapag-boost, okay, ng ano ninyo, ng application ninyo para makuha or mapansin kayo ng client. Kahit sa Canva lang guys, katulad nito, papakita ko sa inyo, pwede kayong gumawa ng katulad niyan, ng portfolio na yan. Link lang yung ipapasa niya sa client niyo, and then makikita na ng client mo ano ba yung mga skills na meron ka, ano ba yung mga experiences, ano ba yung mga outputs or yung mga projects na ginawa mo before. Pwede kang gumawa ng project kahit wala kang experience, pakita mo lang sa client mo na ito yung mga kaya mong gawin. Sa landing page, pwede rin tayong gumamit ng Notion or pwede rin tayong gumamit ng Go High Level para makapag-create tayo ng sarili nating landing page. And then, bili na lang tayo ng domain or subdomain na pwede nating gamitin at isasubmit natin yan sa mga ina-applyan nating client.
Step number 4, ito talaga guys, hindi ito tinuturo masyado ng iba. Medyo ginigatekeep nila yung knowledge na to. Kasi alam niyo na, kapag natuto kayo nito, talagang marami na ang magiging VA dito sa Pinas dahil malalaman na nila yung mga sikreto. Ito yung tinatawag na email cold outreach. Okay, marami na pong gumagawa rin nito, pero yun nga lang, hindi siya sinishare ng iba. Okay, ito naman guys, ay gagawa kayo ng template ninyo para makapag-attract kayo ng client. Pero syempre, dadaan kayo sa konting lead generation, or pwede rin naman kayo mag-approach through LinkedIn. Okay, sa LinkedIn, di ba, ang target ninyo is US client. Pwede kayo maghanap doon ng mga clients or ng mga business owners na pwede ninyong i-approach. Tapos, ang pinaka-email template ninyo, ito base ito sa experience ni Kuya Rene po, when I got my first 2 clients, ang ginawa ko po ay ganito. I'm offering free video editing, okay, free video editing or discounted video editing. Or minsan nga, pupunta ako sa website nila, tapos gagawa ko ng short clip video ads, okay, tapos isasabit ko sa kanila via email. And then sasabihin ko, pa-check po kung nagustuhan nyo po yung clips na to o yung short ads na to tungkol sa company ninyo, pwede yon. Nag-offer ka ng libre, pag nagustuhan nila yan, magre-reply sa'yo, then that's the time i-approach ka nila para maging video editor nila. So yan guys, one way. And kung hindi nyo alam kung paano mag-create ng email template para mag-approach sa mga client na yan, parang katulad lang rin yan ng cover letter na sinasubmit ninyo. Pwede kayong gumamit ng mga AI tools katulad ng ChatGPT para ma-generate, okay, yung magandang or compelling email template para ma-attract talaga yung mga clients na yan. Okay, so submit nyo lang. Free video, free ads, meron ka ng clip para mailalagay sa profile mo or sa portfolio mo, meron ka pang clip na pwede mong isample doon sa client mo at kapag nagustuhan nila, pwede mo silang hingihan ng feedback. Last but not the least, AI skills is a must-have. Ito guys, kailangan nyo po itong malaman. Hindi po ito sinishare ng ibang nagtuturo tungkol sa VA, pero napaka-importante na meron kayong knowledge pagdating sa AI kung mag-a-apply ka as Pinoy Virtual Assistant. Itong nakaraan lang, 2024, study shows 71% of VA employers are looking for people or candidates who have AI skills. Okay? Sabi din sa study niyan na mas gugustuhin nilang mag-hire ng walang experience pero may AI knowledge kumpara sa merong experience, matagal na sa VA, pero walang AI knowledge or walang AI skills. So, anong ibig sabihin yan? Kahit wala po tayong experience, mas gugustuhin tayo ng mga employers sa iba't ibang panig ng mundo kung meron kayong alam sa AI sa panahon ngayon. So, summarize natin. Step 1, nahanap na natin yung niche natin. Step 2, nakapag-create na tayo ng profile or ng account natin sa iba't ibang social media platforms kung saan tayo pwede mag-apply bilang isang VA. Step number 3, nakapag-create na tayo ng portfolio, na-optimize na natin, nakapagawa na tayo ng landing page. Step number 4, itatry natin yung email outreach or cold outreach para makahanap ng client aside sa pag-a-apply natin sa Upwork, sa Online Jobs PH. Minsan nakakapagsunod tayo ng connects. And then step number 5, always integrate, always embed your application with AI skills. Kailangan i-position natin yung sarili natin bilang knowledgeable pagdating sa AI. At tataas yung chance ninyo na makapasa at makaland ng first client nyo. Guys, I'm telling you, pagdating sa AI, hindi kailangan ng experience, hindi kailangan magaling kayo sa computer, hindi kailangan tech savvy para matutunan ng AI. Minsan, common sense lang ang kailangan, kayang-kaya nyo ng pagganahin ang artificial intelligence. And good news, meron po tayong free AI workshop. Yung iba kasi guys, nananamantala, naniningil ng 3K, 5K bago kayo matuto ng AI. Well, si Kuya Rene Boy, hindi ako makakatulong kung hindi ko kayo matutulungan sa part na yan. As much as possible, meron tayong free AI workshop. Kung gusto nyo ng libre, comment sa baba ng free dahil i-invite ko kayong lahat. Meron tayong link dyan sa description para makapag-join kayo at makakasama namin kayo sa next session namin. Guys, please help Kuya Rene Boy dito sa ating YouTube channel. Sa 100 katao na nanonood, 5 lang po ang nagsusubscribe. Okay? Malaking tulong po para makagawa pa ako ng mas maraming video at mas marami pa tayo matulungan. Please click subscribe button at yung notification bell para updated kayo kasi may mga upload din ako ng mga work from home hiring. Malay nyo, ikaw na ang susunod na hired.
Okay, napakarami na natin natulungan and hopefully ikaw na ang susunod. Tandaan mo kung walang naniniwala sa'yo, si Kuya Renny Boy naniniwala ako na makakapasa ka sa ina-applyan mo at magiging successful ka rin sa buhay. Shoutout sa lahat na nagpapa-shoutout. God bless us all.